Pag-aaralan, the authority of Jesus. Last Sunday, we talked about the name of Jesus. Kung sino ba si Jesus? Paano natin magagamit yung pangalan ni Jesus to cast out forces of darkness. No? Pero ngayon po, we're going to understand the authority of Jesus. Sabi sa ating scripture, Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. No, bilang isang anak ng Diyos, we have authority na binigay ng Diyos sa atin. We can overcome earth. We can cast out demons, no? Yun yung authority na binigay sa atin ng Diyos. Lahat sa atin, we are looking for purpose. Ano bang purpose ng buhay ko? Bakit ako nabubuhay? Bakit kailangan ko mag-suffer? No? We are looking for identity. Sino ba ako? Ano bang kalagayan ko? We also looking for power. Dapat hindi ako ganito. Dapat hindi ako mahina. We also looking for direction. What kind of direction do you have right now? Saan ba tayo papunta? Yung path ng buhay mo, saan ba papunta? And we also looking for freedom. Meron na po bang freedom ang lahat? Naranasan niyo na ba yung freedom? Hindi pa po eh. Kasi hanggang ngayon, captive pa rin ako ng kahirapan. Captive pa din ako ng ibang bagay. Pero the moment na tinanggap mo yung Diyos, may freedom ka na. Now we are looking for answer to our prayers, to our problems. Kapag po wala tayong pera, anong ginagawa natin? Kapag di ka makasagot sa exam, anong ginagawa mo? Now, we are always looking for solution sa lahat ng problema natin. No, but the Bible, only the Bible give us the clear answer. Sino po yung answer? Si Jesus. Kanina, habang nakaupo po ako dito, nagpe-pray, may kachat ako. Sabi niya, teacher, hindi ko na kaya. Sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Ang sabi ko sa kanya, punta ka sa church. Kasi minsan, sabi niya, kailangan ko pong mag-work para mabuhay ko yung mga anak ko. So minsan gano'n, no? Pinipili natin yung mas dapat. Totoo naman, dapat tayong magtrabaho. Sabi ko sa kanya, minsan, hindi pera eh. Hindi pera ang solusyon, hindi yung mga bagay ang solusyon. Minsan, para magkaroon tayo ng tunay na rest, na tinatawag, tunay na kapayapaan, kailangan natin ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi naman po ako nakakalimot, manalangin. Sabi ko, magsimba ka. So, wala siyang time to attend the church. Sige, kung wala kang time, kami ang pupunta sa'yo. Sabi niya, teacher mo, tignan akong mag-iyak sa sinabi mo. Kailangan ko talaga ng tulong. So, hindi financial na tulong ang kailangan niya. Ang kailangan niya yung makakausap na makakapagbigay ng salita ng Diyos. Kahit manalangin tayo ng manalangin, kapag wala tayong salita ng Diyos, sabi ko sa kanya, hindi ka makaka-receive, hindi ka makakatanggap ng sagot sa panalangin kung wala kang salita ng Diyos. Saan nangungusap ang Diyos sa atin? Sa pamamagitan ng Bible. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung wala po tayong salita ng Diyos, hindi natin makikita yung tamang direction, yung tamang freedom at tinatawag, no? Yung power. Hindi natin makikita yan through our own effort. So this time po, let's break down why Jesus has authority and how you can walk in that authority, no, as a believer of Jesus. Now, point number 1, why Jesus' authority matters. God created you, no, as with purpose and glory. Hindi ka lang, like yung sinasabi sa inyo, hindi ka lang basta ganyan. The moment you receive Jesus in your life, hindi ka na purposeless. May purpose yung buhay mo. Genesis 1:26-27, God made you His image. Imagine that. Imahe ka ng Diyos.
It means you are valuable. You are important person. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are important person. Kasi minsan ang nagda-down sa sarili natin, tayo mismo. Ay, bakit? Alam niyo po ako, ganito lagi ang ano ko eh. Hindi, okay na ako behind. Gusto ko behind the scene ako kasi hindi ko kaya yan. I always think myself na ganun lang ako. And then, ganun na ngayon mangyayari. Meron tayong tinatawag ng power of confession. The more you confess, the more magiging ganun ka. Kaya lagi mong sabihin, I am important person. No? You are loved. Walang nagmamahal sa'yo, may nagmamahal sa'yo. Kung di ka mahal ng asawa mo, ng partner mo, ng tatay, nanay mo, may nagmamahal sa'yo. All you need to know is, or believe in Jesus. You are created, no, with greatness na binigay ng Diyos. Example natin, a brand new iPhone 17. Kinreate yung phone na yon, yung cellphone na yon with purpose. Tama? Mas maganda ang capacity niya. Ano tawag doon? Yung RAM? RAM ba tawag yung gigabytes? No? Mas malaki, mas maganda ang capture pag nag-picture ka. Walang magtatapon ng cellphone. Pag tinapon mo yan sandali, may pupulot yan. Because that cellphone is important. May purpose yun. No? Pero, you are far more valuable to God. That's a cellphone na yun. Kaya do not think that you are alone. Do not think that you are nothing. You are valuable. No, sin damage God's image in people. No, yun yung ating kalagayan. We are created in the image of God. We are happy. Pero because of the sin, ano yung sin? Hindi po yung pag-iinom. Hindi yung pagnanakaw. Ano po yung fundamental problem na tinatawag? Kaya nasira, na-damage yung image ng Diyos because of sin. Because of disobedience. Sabi ng Diyos, huwag mo kakainin ang bungang ito. Kinain ng tao. Because of disobedience, the image of God nawala. Genesis 3:1-10. Sin brought fear. That's the start of problem. Sin brought shame, confusion, brokenness. No? Yan lahat. Kaya huwag kang magtataka bakit may nagpapatayan. No? May kung ano-ano nangyayari sa mundo natin. Especially in our country. Do you pray, no, sa ating mga namumuno? Look at them. Because of sin. Nabanggit mo, teacher, hindi pala, yung pag-iinom, hindi pala kasalanan. Bunga na lang po yan ng fundamental problem. Because people are trying to find happiness through peers, no? Through yung mga bagay na hindi ka nais-nais, like uminom, drugs, lahat yan, included. Sa resulta ng di natin pagsunod sa Diyos. Because the world is already damaged because of that. No, it's like dropping a dirty water dun sa isang baso. Ano mangyayari? Or isang timbak tubig, and then maglagay ka ng isang baso ng maduming tubig. Ano mangyayari sa isang timbak? Dudumi, lalo. Ganon kabilis yung kasalanan. Kahit ayaw nating magnanakaw tayo. John 8:44. Your father is the devil. Ginagawa mo lahat ng gusto niya. Ayaw mong gumawa ng kasalanan, automatic gumagawa ka ng kasalanan. Because we belong to the father, the devil. Satan became the influencer of the world. Ephesians 2:1-2. John 10:10. The enemy influences people with lies. Ito yung gawain ni Satanas. Magsinungaling. Addiction. That's part of Satan's strategy.
Addict tayo sa cellphone, addict tayo sa maraming bagay, no? Na kinokontrol ni Satanas yung attention natin para hindi tayo manalangin, para hindi tayo magsimba, para mapuyat tayo. Depression, distraction. No, parang siyang cellphone, para tayong cellphone na nahack. Pag nahack ang cellphone, ano mangyayari? Wala na. Useless. Para tayong ganon. If Satan hacks your life, everything get messed up. Kung ang buhay mo messed up, because Satan hacked you already. So, ganun lang kasimple. Bakit ako may problema? Bakit ang hirap? Ba't wala akong pera? Because of the influence of demons, of Satan. No, it messed up our relationship. Yung mga wants mo is already messed up. Everything is messed up. Wala kang peace. Wala kang rest. We all became sinner by nature. Romans 3:23. Nobody is perfect. We all fall short. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Di isa sa atin, kahit manalangin tayo ng nakaluhod. Buong araw. Isang linggo, isang buwan. No, hindi tayo makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos because we are sinners. Example ko kanina, ano ba yung tawag doon? Yung pang, ano sa sugat? Na kapag dinrap mo? Betadine. Betadine. Kakanker niya, no? Yung water. Tapos pag gumamit ka ng mga whitening soap, yun yung mga example. Lilinis. Na ganun kabilis mag-spread ang kasalanan. And hindi ka aware, you are following Satan's strategy. Magugulat ka na lang, nandun ka na sa sitwasyon na yun. But again, no? Jesus came to destroy the devil's work. And we are blessed because we know Jesus. 1 John 3:8, Jesus came to break every chain. Alam niyo po ang sitwasyon natin, nakagapos tayo. Yung nakagapos ka, na hindi ka makawala. Nakagapos ka sa kasalanan. Nakagapos ka sa fear, sa addiction, lies, confusion. But ano sabi ni Jesus? He come to break all the chain we have. Kapag binubuli ka, anong gagawin mo? You need help. Kapag binubuli ka, tatawag ka ng tulong sa yung mas mahina. So, ang tatawagin mo yung mas malakas para tulungan ka. To defend you, to help you. Ganon si Jesus. We need to call the name of the Lord. Kapag binubuli ka, kapag you're not okay, kapag occupied na yung utak mo ng maraming bagay, you need to call the name of Jesus. Because Jesus restores God's image in you. God wants you to be happy. Yun yung gusto ng Diyos. Yun yung purpose ng Diyos. Matthew 11:28. Now come to me, sabi ng Panginoon, and I will give you rest, healing, identity, peace. Yan yung bibigay ng Lord. Kaya sabi ng mag-chat sa akin kanina, lagi naman po tinatawag ko naman yung Diyos. Pero parang lalong bumibigat, lalong padami ng padami, papangit na mapangit ang sitwasyon ko. So imagine that. When you pray, when you hold on to the Word of God, heaven will open. Heaven will acknowledge you. Pero sabi itong taong to, ginawa niya na lahat. Nanalangin siya.
Pero sabi niya, bakit lalong pabigat ng pabigat? No, minsan ganun din eh. Si Satan, dinadaya niya tayo. Akala natin, naniniwala na talaga tayo sa Diyos. But again, no, kung hindi natin nauunawaan yung Bible, yung salita ng Diyos, mahihirapan tayong makatanggap ng sagot sa panalangin. But again, sabi ko kanina sa prayer time natin, yung Lord hindi siya nagbibigay ng isang chance. Maraming chances ang binibigay ng Lord sa atin. Kahayaan ka niya munang madapa. Tatayo ka na naman. You're going to do your own effort again. Mag-aaral ka naman. Magiging faint ka na naman. And then you will fall. Hayaan ka lang ni Lord. Gawin yung gusto mo. Hanggang to the point na ang cycle ng buhay mo same. And then hanggang surrender mo na yung buhay mo. That's the time God will work. Kasi ang ginagawa po natin, we are doing our own effort. Sa sarili lang nating lakas. Tayo nakadepende. But we are never depend or yung nabibigay talaga ng trust sa Panginoon. Hindi lang si Jesus, hindi lang siya taga-fix, no? Hindi lang siya best technician ng siramong cellphone, ng siramong buhay. He fix everything. No, your heart, yung buong buhay mo, kaya niyang ayusin. If you surrender your life to Jesus. Jesus is the only solution to your life biggest problem. Sino po yung may mabigat na problema? Give it to God. John 14:6, sabi ng Panginoon, He is the way, the truth, and the life. No other way. Wala pong ibang way. Hindi religion. We are not focusing on religion. We are focusing you and God. Pero Satan is using religion. Para madaya tayo, ito mas okay ito. Ito mas okay ito. Ito mas makakabuti sa'yo. But again, only Jesus is the way. Only you and Jesus. And then, the Holy Spirit will work. The Holy Spirit will help you, will guide you kung ano yung gagawin mo. You cannot decide? Pray. Now, when we open our cellphone, maraming apps dyan. Kapag nag-search ka, bibigyan ka ng mga remedies, solution. Pero wala po mag-work. Because the real solution is Jesus. Amen? But how we know Jesus has real authority? Paano yung Diyos kikilos sa buhay natin? Una po, pray in Jesus' name. Pray in Jesus' name. Prayer in Jesus' name are answered. We need to acknowledge Jesus in our prayer. Every day, we need to acknowledge Jesus. Kapag gumawa ka ng letter, you put address, na po, para mapadala yung letter mo sa tamang pagdadalhan. Same thing with our prayer. Hindi mo na kailangan, Lord, sa pamamagitan ng palpitong ito, makakatanggap ako. Hindi po. Sa pamamagitan ni Teacher Sarah, makakatanggap ako. Hindi po doon. Only in the name of Jesus. Huwag ka rin tumawag ng ibang pangalan. No? Direct mo na. Kasi baka pag nagpangalan ka, sa pangalan po ni Manny Pacquiao, since mayaman naman siya, tsaka malakas siya, sa pangalan po niya, gagaling ako. No. Kaya nga po, pagpapalain tayo ng Diyos, no? Faith is believing sa hindi mo nakikita. Ibig sabihin, you are trusting kahit di mo siya nakikita.
You are trusting God na makakareceive ka ng sagot sa panalangin. It's like having a VIP pass. No, hindi lahat makakapunta sa condominium ni Jiro. Kailangan nyo si Jiro para makapasok doon. No, it's the same thing. You need a VIP pass na makapasok sa lugar na walang ibang nakakapunta. And God give you the VIP pass. So you can enter to heaven. You can experience God. Hindi lahat ng tao makakapunta sa place na pinaghandaan ng Lord sa'yo. And Jesus sent the Holy Spirit. No, nung tinanggap po natin, nung naniwala tayo, tinanggap natin yung Diyos, the Holy Spirit is with us. Kasama natin yung Diyos. No, Emmanuel. God with us. Kasama po natin ang Diyos. John 14:16 and John 16:7, only someone with divine power can send the Spirit of God. Na para sa pamamalakad ng school, meron tayong tinatawag na head or principal. Siya lang makakapag-decide na ibaba ang mga announcement ng school. Same thing, no? Only Jesus can send the Holy Spirit. Anong ginagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit teaches and guides you wherever you are. You cannot decide, Lord, fill me with the Holy Spirit. You cannot pray, kasi ano po ba tamang panalangin? Pray to God, Lord, teach me how to pray through the Holy Spirit. John 14:26, He helps you understand the Bible. Alam niyo po, ang hirap basahin ng Bible. Sino pong mahilig sa pocketbook? May pocketbook pa po ba man? Sa panahon ngayon, meron pa. Ngayon, yung mga electronic e-book na, no? Yun ang meron ngayon. Anong binabasa niyo? Anong tawag doon? Yung mga e-book? Wattpad. Parang nakatry ako na noong unang panahon pa din. Matagal na. Huh? Nakaka-enjoy bang basahin yun? But have you tried to read the Bible? Hawak ko pa lang yung Bible, inaantok na ako. No? Mahirap po maging Kristiyano. Mahirap maging mabait araw-araw. Sino pong di nagagalit? No? Sa mga nanay, mga magulang, mga tatay. But again, the Holy Spirit helps us to understand the Bible. No? Make good choices, and then we can able to hear God's voice through the Word of God. Paano po kami makakatanggap ng sagot sa panalangin? You need to read the Bible. You need to go to church para makarinig tayo ng salita ng Diyos. Ano po? The Holy Spirit is like our GPS. The Holy Spirit or the GPS is the Word of God. Para makapunta tayo sa tamang direksyon, kailangan natin ng map or GPS or ways. No? Para hindi tayo maligaw. And that's the Bible. That's the Word of God. No? Para mapunta tayo sa tamang direction ng ating spiritual journey. You receive anointing and wisdom from God. 1 John 2:20-27, God gives you spiritual power to overcome temptation and deception. Alam niyo po, ang pagiging isang anak ng Diyos, hindi madali. Kasi we are the apple of the eye ni Satanas. Isang pagkakamali mo lang, isang butas lang makita ni Satanas sa'yo, gagawin niya yung channel for you to fall, for you to be far away from God again.
Sino po yung naglalaro ng dart by tawag doon? No? Meron kang target. Ganon tayo tinitignan ni Satanas. You are the target. You are in the middle na titirahin niya. Wala siyang pera ngayon. Subukin ko nga siya. Magkaaway sila mag-asawa ngayon. Subukin ko nga siya. So, ganon gumagawa si Satanas sa atin. And we need the power to overcome temptation. So many temptation. But again, 1 Corinthians 13:10. Kapag doon ka na sa temptation, ano sabi ng Panginoon? He will always make a way out for you. Kaya kailangan makabalik ka kaagad. Nakagawa ka ng kasalanan, mag-sorry ka na agad. Kagawa ka ng pagkakamali, mag-pray ka na agad. Kasi kapag hindi ka nakabalik, mahihirapan ka na. No, anointing, no, receive anointing. Anointing, it's like a internet connection. It's like a Wi-Fi. Kapag may internet connection, you can search whatever you want. But if you are anointed by the Holy Spirit, you are connecting to God's power. Then, ikagahit ka ng Holy Spirit, ito pala, mali. Sige. Sisigaw ka na kasi inis na inis ka eh. Pero through the Holy Spirit, bibigyan ka niya ng self-control. Through the Holy Spirit, ibibigyan ka niya ng love. Hindi, ganyan lang siya. Through the Holy Spirit, bibigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Anong pagpapala? Yung gawin yung mabuti araw-araw. Mahirap po yun. No? Mahirap gumawa ng mabuti araw-araw. Sinong nadadalian gumawa ng mabuti? Sa isip pa nga lang natin, pag-isip pa lang natin, nakakainis na siya. Diba? Nakakatamad, ayokong gumising, ayokong magsimba. But through the Holy Spirit, siya magpapalakas sa atin. You receive power, no? Through the Holy Spirit. Acts 1:8. Through the Holy Spirit, you receive the power to pray. You receive the power to be a witness. Kaya minsan, nakapag-share ka na pala ng Word of God, di mo pa alam. Because the Holy Spirit is helping you. Even sa pananalita mo, even sa action mo, tinapik mo lang siya. God bless you, kamo lang. Tinapik niya ako. Parang gumaan yung... Minsan may ganun eh. Ninitian mo lang, good morning. No, you save the people. You save the day of that person. No? Through the Holy Spirit, you have the power to worship and be victorious. That's the important. Kahit anong mangyari sa'yo, the whole week, ang importante, at the end of the day, you are victorious. Amen? The dead phone is useless. Kung lobat ang cellphone mo, useless. Kapag may charge ang cellphone mo, full charge ang cellphone mo, powerful. Tama? Ganun yung Holy Spirit. The Holy Spirit is our charger. Kailangan nakakonect yung charger. For us to be powerful. For us to be useful. For us to be, magkaroon ng purpose yung buhay natin. So kapag nahugot yung Holy Spirit, so manghihina tayo. So always enter into prayer. Jesus gave you authority over demons and darkness. Again, like uulitin ko po, tayo ang target ni Satanas. Pero anong sabi ng Diyos? Jesus gave you authority. Pag sinabing authority, meron kang kakayanan. Magpalayas ng masamang espiritu. Kung may mabuting espiritu, may masamang espiritu. At yun po yung kalaban natin. Hindi yung katabi mo ang kalaban mo. No? Hindi yung nanay mo, hindi yung asawa mo. But you and the demons. Kaya ngayon po, the authority in the name of Jesus. As a believer, Luke 9:1.
You can rebuke fear, depression, nightmare, curses, demonic attacks. Now, we can rebuke in the name of Jesus. Kaya pagka, ano naman to, parang naman nababaliw. Kaya pag minsan, in the name of Jesus, go away. Minsan, parang magugulat na lang ang katabi mo, napapahiyaw ka na. But again to, no? You rebuke, you resist the work of devil. Sa bahay namin, ang ginagawa ko ngayon, nagpipray ako, nasasala ako, Lord, ano mang hindi magandang nangyari sa place na to. Kasi that's the work of Satan eh. Ang work ni Satan is to destroy the family. Nagpipray ako, kinakas out ko. Punta ako sa kwarto, sa kusina. So kinakas out ko, nire-review ko. Tapos sa gabi nakalihansaw kay Mira at kay Daddy. Pinapipray ko sila. Kasi pwedeng Sunday na Sunday, maiinis ka. Kasi yun ang gusto ni Satan, to destroy. But again, Jesus said, I give you the authority to rebuke demons' attack. Kaya kung ikaw mismo nararamdaman mo, inaatake ka ng Satanas, tinatamad kang gumising, i-rebuke mo na. Sa gabi pa lang, manalangin ka na, Lord, bukas magpapakanta ako. Alisin niyo po yung espiritu ng katamaran, antok, kawalan ng konsentrasyon, i-rebuke mo na in Jesus' name. Kasi pag-gising mo sa umaga, baka may ma-receive ka text. Minsan ganyan, maatake si Satanas. Or bibigyan ka niya ng nightmare. No? Papasok dyan. But again, we have authority to resist, to rebuke demons' forces. Okay? God's kingdom pushes out all darkness. The kingdom of God is in you. You are a temple of God. And through you, you can push out all the darkness. Because of you. Kaya praise God, natapos na ang ating Bible study sa Family Dominguez. And we are, keep on praying, no, sa mga member natin na ma-restore. And we are building the kingdom of God sa mga places na pinupuntahan natin. We are rebuking all the forces of darkness in that place. Kaya when you open the door of your house, you are opening, no, the door. Pinapapasok mo yung Diyos sa bahay mo. And let the kingdom of God establish. Matthew 12:28. When Jesus showed up, darkness disappeared. Kaya kung nire-resist mo yung Jesus, pinapapasok mo yung darkness. Dalawa lang po yan. If you resist happiness, pinapapasok mo ang anong opposite ng happiness? Sadness or happy and unhappy. So dalawa lang po yan. You want to be happy? You want to be unhappy? It's your choice. Now, yung light doesn't struggle with darkness. Darkness just run. Kaya kapag madilim, patayin natin yung ilaw, then magbukas ka ng konti, liliwanag siya kahit maliit lang yung liwanag. No, darkness just run. In Jesus' name. Point number 3, how to get answer to prayer. Paano po tayo makakasagot sa ating mga panalangin? How to get answers to our prayer and walk in authority that Jesus given us. Unang-una, pray in Jesus' name, according to God's will. Huwag lang tayong hingi ng hingi. Kapag nanay, si Mira, ang dami niyang pinapabili. Mami, bili mo ko ito, mami, bili mo ko niyan. Alam ko marami siyang gusto. Bibilin ko ba? Ibibigay ko ba lahat? Hindi po. Ganon din ang Diyos. Minsan ang dami nating hinihingi, pero yung importante hindi natin hinihingi sa Diyos. Unang-una po, pray in Jesus' name and pray according to God's will. Ano bang kailangan mo? Kailangan mo ba ng pera? Alam ng Diyos, kailangan natin ng pera.
Bibigyan ba kita kung wala naman akong relasyon sa'yo? Una-muna, let's restore our relationship to God. And then, i-acknowledge ka ng Lord, anak, kailangan to ng anak mo. Kahit di mo pa sabihin, ibibigay niya. Kaya kailangan muna natin tanggapin, maniwala at tumuspos ng banal na Espiritu. When your prayer agrees with the Bible, ito po yung nais ng Diyos, no? Ito po yung God's will. When your prayer agrees with Bible, God always hears. Naririnig ng Diyos yung panalangin mo. No? Kapag may competition, no? Zyron, lumaban ka. Paano ka mananalo sa competition? Kailangan ba magaling ka? Unang-una, you need to follow the rules for you to qualify sa pagkapanalo. Kasi kahit magaling ka, if you don't follow the rules, hindi ka mananalo. Same thing. When we pray, when we understand the Word of God, didinggit tayo ng Diyos. Pangalawa po, pray with faith, without doubt. Parang nung nag-I love you ka sa asawa mo. Naniwala ka, di ba? O sa girlfriend, sa boyfriend mo. Ibibigay ko sa iyo, ano daw sabi ng mga lalaki, ibibigay ko ang mga bituin sa langit. Parang, hindi naman mangyayari. Pero naniwala ka, mga babae. Ibibigay ko ang lahat, yung sweldo ko sa iyo lahat. May mga ganyan eh. Sa panalangin, manalangin ka with confidence. Yung walang doubt, ay baka hindi sagutin eh. Pag nanliligaw ka, gawin mo yung best mo. No? Hebrew 11:6, faith moves God. Doubt block your prayers. So kapag may pananampalataya ka, gagalaw ang Diyos. Kaya nga sa kanta, no? God moves the mountain. Puro ka doubt. Kasi. Oh. Iba-block natin yung sagot when we have doubt. Faith is like our fuel, no? Without fuel, the car won't move. Or the tricycle won't move without fuel. So yung pananampalataya, kailangan palakasin natin. We believe in Jesus. First, si Jesus muna, unahin natin. Seek God first. Seek His kingdom first. And everything will be added unto you. Meron ka pinapanalangin na gusto mong makuha. No? You seek God first. And then, i-add niya sa'yo lahat. Trust God completely. No? Mag-trust tayo sa Panginoon, hindi sa mga propeta, hindi sa mga ibang tao, no? Nagagawa ng mga fortune teller. Nagsasabi ito yung future mo. Wala sa kanila because they are not God. No, we trust God. We trust the Bible alone. Proverbs 3:5-6, let God lead you, not horoscope. Ano pa? Not yung mga pinaniwalaan natin, mga binabasa natin, mga spiritual advisor, hindi po doon. Trust God. Let God lead you. Huwag sa mga sign. Pagka nadapato. Pagka ito nakita ko, pag ito may nagpakita sa akin ganito, no. We need to know the Word of God alone. No? Hindi tayo pwedeng gumamit ng dalawang GPS at the same time. Or you cannot follow 2 GPS at the same time. Ano mangyayari kapag dalawa yung map mo? You get lost. Ito ba o ito? Hindi pwedeng ganon. You need to stick to one, which is God. Follow God alone. Use your authority in Jesus' name. No, speak boldly. Command fear. Rebuke fear, anxiety, negative thoughts. Leave it to Jesus. You're not okay? Leave it to Jesus. Live pure.
No? You know, sin blocks prayer. Kaya iwasan natin, no? Nakapakagawa ng hindi maganda sa paningin ng Diyos. Isaiah 59:1-2, repentance, keep your connection with God. Mag-repent ka na agad. Kung nakagawa ka ng kasalanan, say it to God right away. Huwag mo nang patagalin. Kasi para yung cancer, lalaki ng lalaki. Pag sumabog, you cannot heal it anymore. No? Kapag yung isang pipe nag-clog, the water will not let through. Hindi lalabas yung tubig. Magbarado eh. Ganun din. Kapag yung kasalanan, nag-clog na dyan sa'yo, wala na yung spiritual pipe mo. Wala na. Barado na. No? For our conclusion, say it to your seatmate, you have authority. No? Because Jesus has all authority and is given to you. Kaya you can walk with confidence, you can walk with freedom, you can walk with boldness, spiritual power, answered prayer. Automatic may answered prayer ka. Last week sabi ko, dapat yung blessing nagmo-multiply. That's the evidence that we are living enjoying Christ. Kaya kung wala kang answer, mag-pray ka pa hanggang sa makareceive ka ng answer. Hindi pwedeng wala tayong answer. No? Kailangan may transformation, may changes. There's a way. No? Laging nagbibigay yung Diyos sa atin ng way. No? You walk with victory over sin and fear. No fear, no sin. Kaya sabi ng Diyos, hindi kita tinitignan dahil may kasalanan ka, your sin no more the moment we believe in God. And you have identity in Christ. You are a child of God. You are children of God. No, hindi lang yung Panginoon, hindi lang siya Savior. He is your King. He is your guide. Strength. Ano pa? Source ng kalakasan natin. He is our everything. No, hindi yung pera, hindi yung trabaho, hindi yung partner, hindi siya yung everything natin. Ang everything natin, si Jesus. No, again, you are not an ordinary person. You are called, tinawag ka ng Diyos. You are chosen, pinili ka ng Diyos. And you are authorized by God. Na ikaw kaya mong manalangin. You are authorized to receive answers. Na magtapos po tayo sa Luke 10:19. Behold, I give you authority over all the power of enemy. I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of enemy. Nothing will harm you. Sa ibang salin, nothing will hurt you or shall hurt you. Walang makayang makasakit sa'yo. Because I have given you authority. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nga po, papanghawakan natin ang salita ng Diyos, and may we utilize, may we use the authority of Jesus na binigay niya sa iyo. Binigay niya sa atin. You are a valuable person. You are important person. Tandaan mo yan. You are not alone. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, sa iyong papuri, salamat. Salamat sa kasagutan sa aming panalangin. Salamat because you authorize us na gawin yung mga bagay na nais mo, Panginoon. Tulungan nyo kami na mas nakilala ka. Tulungan nyo kami mas maintindihan yung Biblia, yung salita mo as we walk our faith in Jesus. Lord, mga taong narito, mga presensyang ito, pagpalain mo. Siksik, liglig at umaapaw. Bigyan mo sila ng kaliwanagan, Panginoon, ng confidence, Panginoon, ng answer, ng multiple blessing in the name of Jesus. And all the forces of darkness, Panginoon, to destroy us, no? To harm us, Lord, I command
Right now, in the name of Jesus, go away, Satan. Wala kang kayang gawin sa amin. Lord, sa iyong papuri, pasalamat, ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus.